Mga katambay, mga kababayan, kamusta po ang lahat? Nagbabalik po muli inyong katambay, si Katambay Manong po para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, umpisahan na po natin mga tambay. Ito pong komentuhan po natin, itong update po sa ICC po, sa Netherlands, kung saan po nandun po ang pamilya. Lalong-lalo po ang dating Pangulong Duterte, mga tambay, sa The Hague. Alam naman po natin na talagang kung ano po ang nangyari at ano ang ginawa sa isang dating Pangulong Duterte na naglingkod po sa atin ng 6 na taon. At napakaganda po ng paglilingkod na kanyang ginawa sa atin, mga tambay. Pero sa kabila nun, ay talagang history po ito, history, di ba? Dahil ipinatapon na parang hayop ng administrasyon po ng binagoong Pilipinas. Ito po, pakinggan po natin ang anak po ng dating Pangulong Duterte na si Kitty Duterte, ang kanya pong bunsong anak. At pakinggan po natin at komentuhan po natin mga katambay. Pwede man ma'am, pwede likely na sila. I know na ikaw pinalabiha. Hindi. Sandali. Wala namang nagkamay sa akin. We assure him na no, there are different people waiting for you outside every day. And how about you? How are you? We heard na nagkasakit ka after your birthday. Actually, yeah, I think from the fatigue. Yeah. That's what I was thinking. Yes. And from the weather here, so I think I got a sore throat and like, kasi mahilig ako magpamasahe. What do you call the mga lamig sa katawan? Something like that? Panahon. Yeah, never that. Yeah, the body sores. So I got the, body aches after my birthday. But I had a long rest. Yesterday I stayed at the hotel the whole day and I was able to rest up. Kitty, also a lot of people wants to ensure you and wants to hope na you should be strong all throughout this. Yes, no problem with that. Yes, please. Thank you so much. Kasi yung pagmamahal namin sa papa mo is actually loving the Philippines and also the entire Filipino community all over the world. Please be strong. Yes, I will. And together with your family. I think you should tell that to my mom kasi yan yung iyakin. Ako walang problema sa akin. So, Pareha sa papa. Para kita pa yan. Important for us. Kasi kami mga Pilipino, hindi talaga kami bibitiw hanggang sa dulo literal. Thank you. Thank you. Let me know ha. Yes, I will. Pero use your main account. Yes, I will. So I have to, go through every single message and The message lang it might be hard for me. Thank you so much. Ganong, We always sir, ganong perminti mo siya mag-itong? Yeah. Ma'am? Oh yeah, So, exactly. Dagay na mata ng ano daw I sige kag think itong. I brought like 15 pairs of these. Okay, Wow. there you have it. Kasi I don't want to have to wake up in the morning and then I have to think of what I need to wear. Like, there are more pressing matters to attend to. So, That's parang, good. okay, I just wear black. Yeah, that's good. And makapayat ang black. Yeah. So, makapayat. Well, namayat man jud ko kay I'm like my mom, malaman. Pero I was 60 plus. Oh my God. Pero now Did you have message to the Filipino community all over the world personally? Your own conviction and your message to the Filipinos? For me, honestly, I'm still a student, I'm young, so this isn't political to me. It's the man inside, he's my father, so I don't really, I put aside all the issues and then for me, it's just my father inside. So the kind of gratitude I feel towards the people who love him and support him, grabe yun. It's overwhelming and I'm very thankful. Kasi to me, he's not the mayor, he's not the president, he's not, tatay lang, ganun. So, Dagang kayo salamat, Titi, because grabe yung you really inspired a lot of Filipinos. Your resilience, your mental strength, your character and endurance to go through all of this very difficult situation. Sir, Keep on fighting. pwede pamunta na sa kwan? Itong opinion niya sa pag-endorse ni Oh yeah. Do you well, have we still have to talk about it as a family. Okay. I think that's it for now. That's good. It's okay. Let's keep it like that. Nababasa kaya ni tatay yung mga sulat ng mga Pilipino around the Yes, world? we sent him all the letters. We packed them and then sent it to the facility.
Thank you for reading my letter sa imong birthday. Yes, of course. Thank you so much. Let me know, ha? Kay, syempre, laagan man ko. So, if you wanna, in the Philippines, let me know. I know all the good spots. My sister is studying in Abu, so... Oh, okay. I hope to meet her. Yeah, one day. Can you send me her name? Yes, thank you. I appreciate you a lot. Because all of my mga barkada, ako kasi, yung mga friends ko, I have friends, but mostly acquaintances. So yung mga barkada ko talaga is childhood friends. All of them are from ADU, so they might know her. She studied psychology. Thank you, I did. Yeah, send me her name, maybe we can, Thank you, ha? Thank you so much. Thank you, Kiki. Hanggang sa dulo. Yes, thank you. Salamat guys. Habol lang sa sa mga supporters ni Tatay sa Japan at sa araw-araw sila dun. Hi to the supporters of former President Duterte from KOJC community and those Filipino communities in Japan. I would like to extend my heartfelt gratitude to every single one of you. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa aming pamilya at kay President Duterte. Mabuhay kayo. Sa Toronto, Canada, ma'am. Toronto. Okay, nakastart. Okay, hi also to the supporters of President Duterte in Toronto, Canada. Maraming salamat sa inyo. God bless you, mabuhay kayo, and ayun, sana magkita-kita tayo lahat. Thank you. Thank you. Salamat. Salamat, ma'am. Yan po mga tambay, ang ating po mga kababayan, siyempre po ang ating po mga vlogger, napakarami pa rin po ron, nagbablog, mga kababayan natin, talagang patuloy po ang suporta, nakabantay po sa ICC, The Hague. Talagang sinasamahan po ang pamilya Duterte mga katambay sa nangyari po. At syempre po, talagang napakalungkot po ng talagang, sa isang pamilya na hindi mo inaasahan na, sa kabila ng ginawa mong paglilingkod at proteksyon ng 6 na taon sa ating bansa, ay ganun pa ang mararanasan mo nung magpalit ang administrasyon. Malungkot po talaga yon. Talagang history po yan. At history na rin po ng isang Pangulong Marcos ang kanyang ginawa. History po yan. Matatala po sa history ng ating bansa. Lalo-lalo na po yung ginawa po ng dating Pangulong Duterte na proteksyonan ng ating bansa sa lahat ng ekspekto ng nangyari po sa ating bansa. Nandiyan na po yung pagkubkob ng terorista. Maging history po yan. Yung sa Marawi, yung pagtugon niya sa Yolanda, at kung ano-ano pang mga trahedya sa ating bansa. Nandiyan ang mga bagyo, pagputok ng bulkan, di po ba? At syempre po yung war on drugs niya. Sa darating po kasi ang panahon na talagang yung ginawa po ni dating Pangulong Duterte, lalong-lalo po sa mga mabubuting tao, na talagang mabubuting mamamayan, ay matatala po yung kabutihan at kagandahan at napakagandang nagawa po na naisalba niya po nung panahon na siya po ay nanunungkulan, na hindi na po malulong sa masamang pulburon ang ating mga anak, ang masusunod pa nating mga henerasyon. Hindi po katulad ngayon nung pumalit po ang bagong binagoong Pilipinas, na iba po ang pananaw nila. Ang kanila pong pananaw ay puputi o maputi na raw po o papunta na sa kaputian ang Pilipinas, kung saan po lumalaga na po ang pulburon sa ating bansa. At nakakahiya lang po na isipin na pati po ang ating mga kapulisan, ang ating mga general, ang kanila pong pananaw sa droga, sa pulburon ay iba, mga tambay. Bagkus ito'y nakakatulong pa raw, mga katambay. Ibang klase. Kaya dito po, yung nakita po natin, matatag, napakatatag po kasi, at talagang lumalaban, at ang dating Pangulong Duterte ay nananatiling okay siya, ang sitwasyon niya, at pati po ang ating ginagawa pong sulat o pagbati ay nababasa raw po niya, at talagang nakakarating po, iniipon po lahat halos, at ibinibigay naman po at pinaikita at pinababasa ng kanyang anak. At kung dahil yung nangyari po kasi, mga kababayan, mga katambay, di po ba yung setup nung kanilang schedule, yung sinabi po ng ating Vice President
Sara Duterte ang sitwasyon nila. Pagka merong umalis, ay may papalit. Katulad po niya, panahon po kasi ng pakampanyahan, alam naman po natin ang dating Pangulong Duterte ay mahigpit na bilin po, di ba? Nagbilin po siya ng mahigpit na talagang pagtulong-tulungan po na maipanalo at talagang ikampanya, lalong-lalo po ang PDP laban po ng dating Pangulong Duterte, ang kanya pong mga kandidato, mga senador. At ganoon na rin po ang kanyang mga party list at mga congressman sa ating mga distrito. Di po ba? Na kailangan tangkilikin po natin na makapasok po. At talagang yan po ang isa pong napakagandang mangyayari sa ating bansa. Pag nakapasok po ang majority ng liderato po ng dating Pangulong Duterte, ang kanya pong grupo, dahil magkakaroon na po ng malaking pagbabago po, lalong-lalo po sa 20 Congress. Kasi nakita naman po natin ang 19 Congress ay hindi po naging maganda sa kasaysayan ng ating bansa, ang 19 Congress. Diyan po lahat nakita natin ang napakaraming anomalya sa 19 Congress, lalong-lalo po sa ating kapirahan. At nakita po natin sa kasaysayan ng ating panahon kung anong klase po nagkaroon tayo ng speaker po ng House of Representatives. Ibang klase po ang kanyang pagiging speaker, mga kababayan. Ngayon lang din po nakakita ang inyong lingkod. First time ko rin po nakakita ng ganyang klaseng speaker. Nakala mo pong presidente ang datingan. Ibang klase po. Kaya po dito po mga kababayan, sa kabila po na tayo po'y nalulungkot po tayo. Nangyari na po kasi talagang napakahirap po talagang pigilan din ang ginawa nilang pagtataksil dahil pinagplanuhan po kasi nila. Lahat naman tayo alam natin na pinagplanuhan po ang ginawa po nila. Kasi kung hindi po nila ito pinagplanuhan, mahirap po sila magtagumpay. Talagang planado po, planted. At talagang ito po sinadya talaga nila ito na ipatapon po sa dahig. Akala po kasi nila nagtagumpay sila di ba? Yan po ang ekspekto diyan Yan ang akala nila nung maipatapon nila ang dating Pangulong Duterte at maipamigay sa The Hague, sa Netherlands, sa ICC ang isang dating Pangulong Duterte. Akala po nila nagtagumpay po sila. Hindi nila alam, yun po ang pinakamasamang bangungot po sa buhay nila. Bakit ko nasabi? History po yan history. Isa na pong history yan na dala-dala po ng mga tao na nagtaksil sa ating bayan. Katulad po ng mga nagkampi-kampi. Ito pong administrasyon na ito ay history niya po ito. Dadalin niya po sa kalahi-lahian niya itong pangalan niya na kauna-unahan po siyang pangulo sa ating bansa na naghudas, nagtraidor sa isang dating Pangulong Duterte, dating Pangulo na naglingkod sa ating bansa na isang Pangulo. Ipinatapon mo. Halos ikaw pa lang, mga tambay. Di po ba? Yung tatay niya, mga tambay, yun po, hindi naman po nagpatapon yun, tumakas. Alam naman po natin ang history ng matandang Ninoy Aquino Sr. Di ba? Yung Ninoy Aquino Sr., tumakas po yun dahil yun po naman, nung panahon ng martial law, pinakulong naman po yun, di ba? Pinakulong. At kung hindi po nagkakamali ang yung likod, yun po'y tumakas naman. Hindi po yung pinatapon, pinatakas o tumakas. May kasama pa yata ang Lopez yun kung hindi nagkakamali ang yung lingkod. Isang Lopez pa yata ang kasama nun na tumakas at pumunta ng Estados Unidos, mga tambay. Pero dito po sa dating Pangulong Duterte, iba po. Talagang pinamigay mga tambay, pinamigay sa banyaga. At talagang sa ngayon ay hindi natin malaman kung kailan siya makakauwi. Pero patuloy pa rin po tayong umaasa at nagdarasal na sa lalong mabilis ay mapagbigyan po ang ating mga hiling at ating mga dasal na makauwi sa lalong mabilis ang dating Pangulong Duterte. Pero yung sinasabi ko nga mga kabayan, history po ito. Matatala po sa kasaysayan natin ito. Itong nangyari po. Habang buhay pa to. Habang buhay po ito. Hanggang sa kaapu-apuhan natin, hanggang sa kalahi-lahian natin, maikukwento po ito
may kukwento po yung history na nangyari at ginawa sa dating Pangulong Duterte. Tapos, malalaman natin ang history kung sino po ang nagkampi-kampi para maghudas at talagang yung ginawa nilang planado, mga katambay. At matatala rin sa history kung sino po ang mga nag-akusa. Kung sino ang mga nag-akusa. Lalabas po talaga ang katotohanan. Dahil alam naman po natin kung sino po ang mga nag-aakusa, nagpapabagsak sa pamilya Duterte. Kauna-unahan na po, di po ba? Ang CPP, NPA, NDF. Di po ba? Dahil malaki pong naging laban at na problema po ng malaki. At napakalaki po na talagang galit ng grupo ng NPA sa dating Pangulong Duterte, ang CPP, NPA, NDF. Dahil sa ginagawa niyang pagbabago sa ating bansa. At syempre po, mawakasan na ang talagang pinaglalaban nila ng mahigit 50 taon na. At napakarami na po nilang ginawang kasamaan sa ating bansa. Yung sinasabing nasaan ang human rights ng mga ginurgor nila. Nasaan ang crimes against humanity ng mga chinugi nila ng mahigit 50 taon. Tahimik po dyan ang human rights at lalong-lalong nananahimik po dyan ang ICC. Di po ba? At nakita naman po natin kung ano po ang ginawa ng ICC. Sa kabila ng ang grupo at ang leader nila ay dyan po nanatili. Nanatili po dyan sa The Hague, sa Netherlands, ang dating founder at pinagpahinga na hanggang sa namatay. Di ba? Namatay po sa Netherlands, mga tamay, kung saan po nahandyan din ang dating Pangulong Duterte. Nakita niyo po, hindi man lang nila kinukundina ang CPP, NPA, NDF, samantalang ang dating Pangulong Duterte na ang kanyang trabaho bilang Pangulo ay protektahan tayo, lalo-lalo na po sa krimen, sa bisyo, na pulburon, korupsyon, at syempre po ang pagpapaunlad ng ating bansa. Siya lang po ang halos, nakita niyo po, ano po ang achievement ng Pangulo natin ngayon? 3 taon na. Ikumpara mo sa achievement na ginawa ng dating Pangulong Duterte. Hindi po siya namulitika ng 6 na taon. Pero ang ginawa ngayon, history. Walang ginawa, pag-upo. Kapangyarihan ng tinrabaho. Yung kapangyarihan po na nakabalik sila at nakuha nila, yun po ang kanilang tinutukan na hindi na mawala sa kanila. Mamulitika po sila. Dahil dito po sa mga sinasabing sobra nilang greedy sa kapangyarihan. Hindi natin alam kung sino-sino sa kanila ang sobra. Ang speaker ba, di umano? O ang Pangulong Marcos? O ang asawa ng Pangulong Marcos? Kung sino-sino sa kanila ang sobrang greedy nung makabalik po ang power, ay ayaw na nilang mawala sa kanila. Kaya dito po, ipagpatuloy po natin, mga kabayan, ang dasal at panalangin na talagang yung kalakasan, kalusugan ng dating Pangulong Duterte ay talagang manatili po sa kanya at dugtungan pa po ng Panginoon ng buhay at kalakasan po ang dating Pangulong Duterte. At sana po malagpasan po ng dating Pangulong Duterte at makita rin po sana ng ICC na International Criminal Court ang katotohanan na talagang pinulitika at talagang nakita naman po talaga natin na pinulitika ang dating Pangulong Duterte. Kaya po napakasakit po sa ating bansa. Pero yung sinasabi nga natin, sinasabi ko po mga tambay, history po ito. Hindi po sila nagtagumpay. Kung akala nila na sila po'y nagtagumpay sa ginawa nila sa dating Pangulong Duterte, nagkakamali sila. Habang buhay po na nakatatak na po sa kanila yung pagiging traitor, pagiging makapili, diba? Pagiging hudas. Yan po. Kaya hindi po sila nagtagumpay. Dadalhin po nila yan. Kalahi-lahian po nila ay history po yan. Ang pagiging traitor, hudas, mga tambay, at makapili ang mga yan, mga tambay, yung mga politiko na yan. Kaya po matatala po yan. Magiging, alam naman po natin ang kasaysayan natin, di ba? Pagka pinagpahinga na ang isang magaling na presidente, pag pinagpahinga na po sila, diyan po lalabas ang kagalingan, history na kanyang nagawa sa ating bansa. Lalabas po yan. Lalabas at lalabas po yan. Lahat po ng ginawa,
history, talagang ginawang kabutihan, lalong-lalo na po yung ginawa po ni dating Pangulong Duterte sa pandemya, sa COVID-19, kung paano niya po ito hinandle, sinolder, at talagang kung paano niya po ito nilabanan, lalong-lalo na po na ipagtanggol tayo, ipaglaban tayo, na magkaroon tayo ng sapat na gamot, sapat na bakuna, sa kabila ng tayo po ay walang naiproduce na bakuna o gamot. Pero nandun po yung galing ng isang Pangulo na talagang nagawa niya po ng paraan. Dahil nga po kinaibiganan niya lahat. Ginawa niyang kaibigan ang mga bansa. Wala po siyang pinoprotektahan, wala po siyang inaway. Kaibigan po ang ginawa niya po, lalong-lalo na sa malalaking bansa. Di po ba? Nakita niyo po, kagaling, hindi po katulad natin ngayon. Ang ating pamahalaan ay meron pong favoritism. Favoritism. May gustong awayin at girahin. Nakita niyo po, kaya nakita niyo po ang ating bansa ngayon. Naghihikahos. Sinasabi lang nila, nagpe-pretend lang sila na maganda ang ekonomiya. Pero sa kabila nun, hindi po natin nararamdaman at nararanasan. Dahil nga po saan? Ang problema natin ay lalong na doble. Yung paghihirap natin, mas doble. Nung panahon ng COVID-19, hindi tayo gutom. Samantala ngayon, wala ng COVID, gutom tayo. At naghihikaos pa. Sobrang taas ng bilihin. At sobrang taas ng ating mga kababayan na walang trabahong makuha. Hirap na hirap. Ang yumayaman lang sa atin ay ang mayayaman. Pagka mahirap ka, lalo ka maghihirap sa panahon ngayon. Kaya kawawa po ang taong mahirap. Kawawa po tayo. Ang mayayaman lang po ang lalong yumayaman. Dahil nga po kampi-kampi po. Yata ang gobyerno at ang mga oligarko, lalong-lalo na po ang mga korap na politiko. Puro sila lang po. Puro pumapabor po sa kanila lahat. Ang sistema po ng 19 Congress at ng binagoong ang Pilipinas, mga tambay. Sila po lahat ang nakinabang. Yata sa ating kaperahan, mga kababayan. Kaya po, maraming salamat po, Ma'am Kitty Duterte. Napakatatag po ng inyong pamilya dahil alam naman po natin at alam din po naman ninyo na talagang wala po kayong ginawang mali. Bilang lalong-lalo ang Pangulong Duterte, wala po siyang ginawang mali sa ating bayan. Trabaho po ng isang presidente na protektahan mo ang mamamayang Pilipino. Lalong-lalo na kung ito ay napapahamak. Lalong-lalo na sa krimen, sa pulburon, di ba? At sa mga terorista na CPP, NPA, NDF. Trabaho po yan. Mandato po yan ng presidente. Trabaho niya po yan. Kaya lang po, ang pinakamasakit, nagkaroon po tayo ng presidente na hindi niya po alam ang mandato ng isang pangulo, kung ano ang talagang trabaho ng pangulo. Mga tambay, yun lang po ang pinakamasakit. Si dating Pangulong Duterte, alam niya ang trabaho niya bilang pangulo. Yung pumalit sa kanya, mukha yatang hindi alam ang kabuuan ng trabaho ng pagiging pangulo, mga kababayan. Yun lang po. Bago po tayo magtapos, iinom muna si Kamanong. Ayun. Salamat po. Bago po tayo magtapos, maraming salamat po muna. Pagte-thank you po muna ang inyong katambay, lalo-lalo po sa mga nagbibigay ng biyaya po sa inyong lingkod. At shoutout po. Thank you po sa mga biyaya. Kingston, 123 ng Hong Kong. Eric Hershio, si Eric Hershio ng Canada. Thank you. At Jake Yahut, 4531 ng Maisug ng California, USA. Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany. Julieta Celona ng Sydney, Australia. Jem Aris ng United Arab Emirates. At Jobelin Watanabe ng Japan. At Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po. Excuse me po. Maraming salamat po sa mga biyaya po. At syempre po, shoutout po sa ating mga kababayan na nagpapa-shoutout. Shoutout po
kina Gina Diongley ng Italy, Mary Tom ng Hawaii, Aloha, Donaldson Paras ng Canada, LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Nershin ng Kingdom of Saudi Arabia, Alexander Advincula, Dennis Velasco, Lorna Grandman ng Australia, Annie PH Vlog Official, Richard Macelones ng Davao City, Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, USA, Analisa Besorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Veneracion Seblos, Sandy Donan ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, USA, Ruth Perdos ng Kuwait, Zenaida Garcia ng Italy, Sayen Nico ng Saitama, Japan, Dorina Villa ng Brussels, Belgium, Olivar Edito ng Honolulu, Hawaii, Danilo Oñate, Madonna Sultan, Rolly Pineda, George Soleto ng Seattle, USA, Peli Subido ng France, Paris, Sonia Diaz Liano, Ami Cabrera, OFW, Saudi ng Taga Davao, Dennis Velasco ng Iceland, Mario Carvajal from Europe, Dorina Villa, Clara Ibarra, Luz Ferrer, Victoriano Carrera, at siyempre po sina Jasmine Channel, Telma Pasawa, at sina Dan Rivero ng Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland, Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Ma'am Elby Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta ng Korea, Lopez Ibina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia, Roberto Papa ng United Kingdom, 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Gabiso at Victoria Denver ng Netherlands. At syempre po, nandiyan pa rin po ang ating mga kababayan, sila Tisoy Roa 9453, Rafaela De Los Santos ng Canada, RROTV Official, Buhay Construction OFW ng Riyadh na taga Laguna, Akari Nagaya ng Japan, Akari Nagoya ng Japan, Lolita Haki, Amelita Gasmen, Marvin Rona, Giovanni Ayunan, Kitty Hello, DMTV ng Macau, ako si Pilam, Chad De Guzman, Lima Maladil, Joselito Edgar Villan, Linda Acernio, Asuncion Padilla, Seni Maclay, Ali Ferreira, Lolita Chu, Nimo Dayan, Rolly Pineda, Nes Bayan, Jocelyn Peria, Eligio Noronio, Pearls Mendoza, Elma Michen ng Germany, Tahor Kubamak, si Tahor Kubamak ng Jayar Espuerza. At siyempre po, sila Erlinda 60 Mix Vlog, Angelita Bale, SR Perpi ng Akiman ng Italy Perpetua, Paulino Ablas, Josephine Quindosa ng OFW Italy, Zenaida Ariola ng California, USA, Milagros Lee, Gladys Sherpa ng India, Helen Nape ng Turkey, Miyaka Smith, Maria Teresa De Jesus, Veneracion Seblos ng Cebu, Arthur Aquino Art, Ariel Soriano, Judith Proctor ng Perth, Australia, August Abril,
Benvenido Tomesa, BC Beast, Mr. Crooner ng San Francisco, California, USA, Beth D, UAE, OFW, Jellyfish ng Hong Kong, Rodolfo Lora ng Davao City, Rolando Guerrero, si Raji Shayamasita ng Japan, Alex San Jose ng Poland, Neil Eva Byron ng Australia, Crisanto de la Paz, USA live stream, at Jasmine Jimena. Thank you po mga kabayan, at mabuhay po kayo. Ingatan nawa po. At syempre po, shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan po ng ating bansa. Mabuhay po kayo mga kababayan. Ingatan nawa. At ganoon din po sa kasulok-sulukan po ng mundo na may Pilipino, may OFW. Ingat-ingat po, shoutout po. At syempre po, mabuhay po kayo mga bagong bayani. At thank you po sa nakagusto po ng Tambayang Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kabayan. At syempre po, yung panalangin po, wag po natin kalimutan na isama po natin sa ating mga dasal. Panalangin, ang pag-iingat po, kaligtasan at mahabang buhay po at makauwi pa po sa ating bansa sa lalong mabilis ang dating Pangulong Duterte mga tambay. Isama po natin sa mga dasal at panalangin. Maraming salamat po mga kabayan. Ingatan nawa po tayong lahat. Paalam. Bye-bye.